Hello mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa pagkakataon na ito ay magbibigay po tayo ng update na pumasok sa araw na ito hinggil po dito sa tinatawag na Cabral Files leak na ngayon ay tinatawag na po na DPWH scandal leak. Kung saan hindi lamang pala 5 sa gabinete ni Marcos Jr. ang nasasangkot sa pagkuha ng mga ilang proyekto at pagpapalusot ng ilang proyekto na kanilang pinagkakitaan. Lumalabas po na 8 na mga cabinet secretaries ni Marcos ang involved. Mantakin mo kung yan ay hindi kinumpasan at kinonsente ni Marcos Jr., 8 sa mga tinuturing po na mga tauhan na malalapit kay Marcos Jr. ang nakinabang sa 2023, 2024 at 2025, lalo na sa 2 taon na yon, 2024 at 2025 na budget ng mga pinalusot, mga redirected, realigned, and anomalous insertions. 8, hindi 5. At ang matindi, isang sibilyan na walang pakialam dapat at walang otoridad sa gobyerno, nagkataon lang na asawa siya ni Marcos Jr., we're talking about Lisa Araneta, ang nasa files nitong sumambulat na DPWH scandal files, 100 million pesos. Ang nakalagay po, care of First Lady. Wala namang ibang First Lady. Alam nga namang may iba pang First Lady. No? Care of First Lady. So, Office of the President ang nag-request ng proyekto 100 million pesos si Lisa Araneta. At ang lugar na paglalagyan ng proyekto, kinansaba nila itong nakaupo ngayon na pumalit kay Tambaluslos pero bata pa rin nila Marcos. Ito si Congressman Boji D. Sa Isabela po ang proyekto. And we're talking about 100 million pesos. Kinumpirma po ni former Undersecretary Yusek Bernardo na may ganoon pong mga listahan na napag-usapan nila ni dating Undersecretary Catalina Cabral. At nakakagulat si Lisa Araneta under the Office of the President ay nag-request ng 100 million pesos na infrastructure project na ilalagay sa Isabela at ang kasabwat niya para mailagay ang proyekto ay si Congressman Boji D. Na ngayon ay nakaupo. Na sila din ang nagpaupo para matanggal ang init ng iskandalo kay Martin Romualdez. Iniupo nila ang isang puppet din nila Marcos at Lisa, itong si Congressman Boji D. Nakakabahala po ito sapagkat pilit na pinapatay sa media. Halimbawa, lumalabas ang pangalan ni Lucas Bersamin, almost 8 billion pesos ang proyektong naka-care of kay Lucas Bersamin. Wala namang ibang ES kasi ito ay nangyari, wala na si Vic Rodriguez, si Bersamin na. Ayan. So, kay Ralph Recto, ng congressman pa siya bago siya ma-appoint sa Finance Department ni Marcos at ngayon ay Executive Secretary niya, may 2 billion din pala siyang identified projects na care of sa kanya. Hindi rin may paliwanag kung na-implement ito. At malamang sa malamang, bahagi ito sa mga anomalya na nandun po sa nakalista sa tinatawag na the Cabral Files or the DPWH scandal leaks or scandal files. Kaya pala, galit na galit sila kay Congressman Leandro Liveste dahil nandun pala yung mga listahan na ito. Pati si Budget Secretary Pangandaman at ang kulukoy na DPWH Secretary na sindikato ni Marcos na kanyang DPWH Secretary at ang kanyang tauhan na nagpaandar ng sindikato sa DPWH itong si Bunuan. Yun, nandun pala sa mga listahan na ito. And we're talking about hundreds of billions of pesos na maanomalya. Ralph Recto, Pangandaman, Bersamin, at pati si Abalos, mga kababayan, na dating DILG Secretary ni Marcos. Nandun po ang pangalan. So, 8. Hindi pa nailabas ang iba pang mga pangalan. May mga undersecretary pa. Like itong si Traigib Ulaybar, na bata-bata ni Angara, at the same time, BFF ni Pangandaman.
Yusek ito ni Angara doon sa DepEd at itinuturong bagman nila Angara accordingly sa mga report na pumapasok. Ito din po si Yusek Jojo Cades at si Adrian Bersamin. Hindi pa po ito kasama sa 8, pero ang nakakagulat ay ang 100 million pesos na proyekto na care of First Lady sa Office of the President, pero ilalagay at kunwari ay ipapatupad doon sa Isabela. Ngayon, ayaw sagutin ito ng Palasyo ng Malacanang. Takot na takot si Lola Alicler Marites Castro, ang pambansang tagapagtahol ni Marcos. Sabi niya, hindi man natin sigurado kung yan ay authentic document, baka yan ay manufactured lang. Palusot. Tumutugma ang sabi ni Yusek Bernardo, yan nga ang files na nakita niya rin at napag-usapan nila ni former Yusek Catalina Cabral. And ito rin pong files na inilabas ni Congressman Leandro Liveste. Kaya pala, pinagtutulong-tulungan nila si Congressman Leandro Liveste sapagkat takot na takot sila, galit na galit sila na ito ay maibubulgar at maibubuko, mga kababayan. Kaya, nagpapasalamat tayo na ngayon ay lumabas na mayroon palang 100 million pesos na flood control ba ito? Ghost project ba ito? Kailangan pong magpaliwanag dito si Lisa Araneta. And mukhang obvious na obvious ang binabanggit ni Saldico, it has become a family enterprise nila Marcos Jr. ang ganitong kalakaran ngayon na nangyayari tungkol sa mga pagkakabunyag nitong iskandaluso na mga records hinggil po sa pagkakasangkot na ngayon pati ni Lisa Araneta na hindi naman siya opisyal ng gobyerno, aba nakialam, 100 million pesos at ang pinagtaguan nila, ito po ang kay Boji D na distrito sa Isabela. Aba, mukhang maaga pa, noon pa man pala, naghuhukus-pokus na. At nagkakaroon na ng magic. Itong si Lisa Araneta, dito po sa inilabas ni Boji D, inilabas na Cabral Files. 8, 5 pa lang pong na-identify. Si Bunuan, si Abalos, si Bersamin, si Pangandaman at si Ralph Recto. May 3 pa na mga sangkot. Sangkot ba dito si Angara? Hindi natin alam. Sino pa ang mga nasasangkot? Kaya very interesting pala itong Cabral Files. At ngayon, ang palusot lang ng Malacanang, hindi daw sigurado na authentic ang mga dokumento at baka dinoktor na yan dahil patay na si Yusek Cabral. Well, that is the most convenient na alibay. Kung wala ka nang maidahilan dahil booking na. Paano nagkaroon ng otoridad at ng kapangyarihan na hindi naman siya bahagi ng gobyerno, nagkataon lang na asawa siya ni Bongbong Marcos Jr., paano nagkaroon ng ganitong kalakaran? Si Yusek Cabral, si Lisa Araneta na nasa listahan siya ni Yusek Cabral na nakakuha ng 100 million pesos na proyekto, infrastruktura at questionable ang sitwasyon kung saan ito at naipatupad ba ito at ano ang status. Dahil sinaraduhan po ito at hindi tinatalakay openly in public. Ayun, mga kababayan. Kaya nakakapagtaka-taka nung nakikita natin bakit nang gagalaiti itong sila Ping Lacson, sila Tota Soto, ang buong puwersa ng gobyerno ni Marcos na durugin at patahimikin si Congressman Leandro Liveste dahil nasa kanya pala ang maraming mga records, mga files ng mga pagbubunyag kung paano nag-operate ang sindikato ni Marcos. Kasama po ang ilang cabinet officials niya and now, pati pala ang kanyang asawa. Malamang sa malamang po mataas ang possibility na ito po ay ginamit nila itong 100 million pesos bilang pamamaraan upang sila po ay makapagdiskarte itong si Lisa Araneta
hinggil sa panibagong pagkakaroon ng pagbubunyag. Very interesting ito. Huwag po ninyong kaligtaan na ito'y mapag-usapan po natin sapagkat maya-maya po o sa susunod na mga revelation, may ibubunyag pa si Congressman Liveste hinggil po dito sa pagkakasangkot ng ilang mga matataas na cabinet officials ni Marcos Jr. and even ni Lisa Araneta na asawa niya dito sa mga anomalya na nangialam sila sa proyekto, may insertion sila, mayroon silang diversion, may realignment, at may maniobra ng mga proyektong hindi nailantad at hindi po naipakita kung ito'y napatupad pero napapunduhan at nai-release kay Lisa Araneta alone 100 million pesos na tumataginting. Wow! Hanep! Ginawa nilang negosyo ang krimen ng pandarambong at pangungurakot ng kanilang buong pamilya. So magbabalik po ang ating video analysis, dadagdagan po natin ito sapagkat anytime po mula sa oras na ito na nagsasalita si Ka Eric ay pwede pong maglahad ng iba pang karagdagang detalye ang mga expose na ito na nanggaling sa Cabral Files at sa DPWH scandal na pinangunahan po ngayon ni Congressman Leandro Liveste. Huwag po nating kalimutan, ang ating GCash line at support line ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. Magbabalik po ang video analysis at video talakayan natin sa mas mga very interesting pa na mga pagbubunyag. Muli, ito po si Ka Eric, ang naghahabilin palagi, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Bye for now. Maraming salamat.